Sinabihan ang mga kalahok na kailangan nilang makipaglaban hanggang 5 taon na lang ang matira. Pinapayagan silang gumamit ng anumang paraan basta't maitaboy nila ang kanilang mga kalaban sa labas ng ring. Ang tagapagsubaybay na nagmamasid sa pagsusulit ay isang B-rank na adventurer, na siyang namamahala sa bahaging ito ng entrance exam tuwing taon. Gayunpaman, matapos mapanood ang pagsusulit sa loob ng maraming taon, bihira na siyang makakita ng mga estudyanteng talagang namumukod-tangi. Dahil dito, wala siyang mataas na inaasahan para sa grupong ito ng mga aplikante ngayong taon, at inaasahan niyang hindi magiging iba ang laban kumpara sa mga nakita na niya noon. Agad na nagsimula ang Battle Royale, at agad na naglaban-laban ang mga kalahok. Ang karaniwang estratehiya ay alisin ang pinakamahihina na estudyante sa lalong madaling panahon bago pa sila maging problema sa hinaharap. Dahil dito, ilang estudyante ang mabilis na nagkakaisa laban kina Ethel at Anastasia, inaakalang madali lang silang mapapabagsak. Gayunpaman, lubos na nagulat ang supervisor nang mapabagsak ni Ethel ang 9 na estudyante ng mag-isa. Alam niyang gumagamit si Ethel ng isang uri ng mahika para sa pisikal na pagpapahusay, pero nagulat pa rin siya na may isang batang katulad nito na kayang gamitin nito sa napakataas na antas. Nagpasya si Anastasia na sumali sa laban at nagcast ng level 3 wind spell. Ang ibang mga estudyante ay nagulat dahil ang level 3 na spell ay itinuturing na isang advanced na spell para sa kanilang edad. Napansin ni Ethel na kailangan pang gumamit ni Anastasia ng incantation bago niya itaga ang kanyang spell, kaya tinanong niya ito kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Nalilito si Anastasia sa tanong dahil hindi niya pinaniniwalaan na posible pang mag-cast ng magic nang hindi gumagamit ng incantation. Nagpasya si Ethel na patunayan siyang mali. Nagsimula siyang mag-cast ng 4 na sabay-sabay na level 4 wind spells nang walang incantation, na nag-iwan kay Anastasia at sa iba pang mga estudyante na labis na nagulat. Ang makapangyarihang spell ay agad na nagpalabas sa natitirang mga kalahok mula sa ring, na nagtatapos sa laban sa isang iglap. Ang supervisor ay naiwan sa ganap na pagdududa sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inaasahan na makikita niyang may isang batang katulad ni Ethel na gumagamit ng napakalakas na mahika nang hindi na kailangan ng incantation, at natalo ang lahat ng kanilang mga kalaban. Opisyal na inihayag ng supervisor na nanalo sina Ethel at Anastasia sa round na ito ng entrance exam. Susunod ay ang pagsusulit na nakasulat. Umupo si Ethel at tumingin sa papel ng pagsusulit, ngunit mabilis niyang natagpuan na napakabagot ng buong bagay. Sobrang dami ng mga tanong, at parang ang tagal ng exam. Gayunpaman, hindi mahirap para kay Ethel ang mga aktwal na tanong. Sa kanyang nakaraang buhay, na-master na niya ang pag-aaral ng mahika, kaya ang kaalamang sinusubok ay alam na niya. Mga 1 oras ang lumipas, natapos na rin ang pagsusulit sa papel. Si Ethel ay huminga ng maluwag at sinabi kay Anastasia kung gaano siya kasaya na natapos na niya ang pagsagot sa lahat ng mga tanong. Gayunpaman, biglang sinabi ni Anastasia sa kanya na hindi pala siya kinakailangang sagutin ang lahat ng tanong sa pagsusulit. Dapat niyang piliin ang isang tanong na pinakakaugnay sa kanyang larangan ng pag-aaral at sagutin iyon. Nang marinig ito, labis na nagulat si Ethel. Hindi siya makapaniwala na ginugol niya ang lahat ng oras sa pagsagot sa bawat tanong nang kailangan lang pala niyang sagutin ang isa. Ang mga pagsusulit ay kalaunan na na-score, at ang mga awtoridad ng paaralan ay lubos na nagulat nang makita nila ang mga resulta ni Ethel. Nakapagtala siya ng kamanghamanghang 958 puntos, na nagiging pinakamataas na marka na naitala sa kasaysayan ng pagsusulit. Agad na naging mapaghinala ang dekano at inisip na tiyak na may daya si Ethel. Gayunpaman, bago siya makagawa ng anumang hakbang, pumasok sa silid ang supervisor mula sa Battle Royale. Ipinaliwanag ng supervisor na sa panahon ng Battle Royale, nagawa ni Ethel na mag-cast ng 4 na level 4 na spells ng sabay-sabay, batay sa kamanghamanghang kasanayang ipinakita ni Ethel sa laban. Naniniwala ang supervisor na malamang na hindi na niya kailangan pang mandayo sa isang simpleng pagsusulit na nakasulat. Ang dekano ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pangalan ni Ethel. Naalala niya na ang kilalang Lightning Emperor ay mayroon ding eksaktong parehong pangalan. Ito ay nagbigay sa kanya ng pagdududa kung si Ethel ay maaaring muling pagkakatawang tao ng maalamat na salamangkero. Ilang araw ang lumipas, nagtipon-tipon ang lahat ng mga aplikante sa paligid ng board ng paaralan upang malaman kung sila ay tinanggap sa Magic Academy.
Maingat na tiningnan ni Ethel ang listahan, sinusubukang hanapin ang kanyang pangalan. Habang siya ay patuloy na naghahanap, biglang tumakbo si Anastasia at niyakap siya. Masayang sinabi ni Anastasia kay Ethel na siya ay tinanggap sa espesyal na klase ng mahika. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Anastasia na niyayakap niya si Ethel sa harap ng lahat ng ibang estudyante. Agad siyang nahihiya nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Binati lang siya ni Ethel bago muling ibinaling ang kanyang atensyon sa board ng anunsyo. Patuloy na hinahanap ni Ethel ang kanyang pangalan, ngunit kahit ilang beses na niyang tingnan ang listahan, hindi niya ito makita kahit saan. Sa wakas, napagtanto niya na wala pa nga sa listahan ang kanyang numero ng aplikasyon. Kaagad na ipinapalagay ni Ethel na siya ay tinanggihan na. Nagsimula siyang magtaka kung may lihim na isinagawang aptitude test ang paaralan nang hindi siya sinabihan at tinanggihan siya dahil bumagsak siya dito. Nagagalit si Anastasia at sinabing magrereklamo siya sa paaralan tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, mabilis siyang tinawag ni Ethel at sinabi sa kanya na huwag gawin iyon dahil lalo lamang siyang mapapahiya. Noong mga sandaling iyon, napansin nilang dalawa ang isa pang board ng anunsyo malapit. Ito ay iba sa karaniwang listahan ng pagtanggap at tila nakalaan para sa mga espesyal na anunsyo. Nang tingnan ito ni Ethel, bigla niyang nakita ang kanyang sariling pangalan na nakasulat doon. Natuklasan niya na inuri siya ng paaralan bilang isang espesyal na elite na estudyante. Hindi talaga sigurado si Ethel kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang espesyal na elite na estudyante, pero higit sa lahat, siya ay relieved na talagang tinanggap siya sa paaralan. Pagkalipas ng kaunti, ipinaliwanag ni Anastasia na ang pagiging isang espesyal na elite na estudyante ay may kasamang maraming espesyal na benepisyo. Makakatanggap si Ethel ng libreng matrikula at pati na rin ng libreng pagkain habang nag-aaral sa akademya. Gayunpaman, hindi gaanong humanga si Ethel sa mga benepisyong ito. Mabilis niyang napagtanto na ang mga benepisyong ito ay marahil bahagi lamang ng pampublikong imahe ng paaralan at isang paraan upang ipakita sa lahat kung gaano kahalaga ang kanilang mga espesyal na elite na estudyante, sa halip na maging masaya sa lahat ng atensyon. Nagsisimula ng mag-alala si Ethel na ang pagtrato sa kanya bilang isang espesyal na estudyante ay maaaring magdulot sa kanya ng mas maraming problema kaysa sa halaga nito. Pagkatapos ng lahat, ayaw niyang lahat ay nakatingin sa bawat galaw niya o palaging sinusubukang alamin kung sino talaga siya. May sarili ng layunin si Ethel. Plano niyang gamitin ang napakalaking aklatan ng paaralan habang pinapanatili ang pinakamababang posibleng atensyon. Ang pangunahing layunin niya ay maghanap sa mga kaalaman at materyales ng pananaliksik ng Akademya ng Lihim. Umaasa si Ethel na sa pamamagitan ng pag-aaral sa lahat ng kanyang makikita, maaari siyang makatagpo ng isang malaking tagumpay na may kaugnayan sa kakayahang mahika. Pero ngayon na binigyan si Ethel ng napakataas na ranggo, nagsisimula na siyang magtaka kung talagang magagawa niyang manatiling hindi mapansin. Dahil ang paaralan ay binibigyan na siya ng labis na atensyon, maaaring mas mahirap manatiling hindi mapansin kaysa sa inaasahan niya dati. Habang naglalakad sina Ethel at Anastasia sa loob ng paaralan, biglang may nakita si Ethel na pamilyar. Sa sandaling makita niya siya, agad niyang nakilala ito bilang si Merlin. Marami nang pinagbago kay Merlin mula nang huli siyang makita ni Ethel, pero walang duda sa isip niya na siya ngayon. Alam ni Ethel na pamilyar si Merlin sa kanya, kaya kung makikita siya ng mabuti ni Merlin, madali niyang makikilala kung sino talaga siya. Maaaring maging malaking problema ito dahil baka ipahayag ni Merlin sa publiko na si Ethel ay talagang ang emperador ng kidlat. Agad na nagtago si Ethel sa likod ng pader at sinubukang iwasan na makita siya ni Merlin. Alam niyang ang pinakaligtas na bagay na maaari niyang gawin ay lumayo sa kanya ng mabilis hanggat maaari, kaya't kinuha ni Ethel si Anastasia at sinubukang umalis sa lugar bago siya mapansin ni Merlin. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Ethel na hindi sapat ang magtago mula kay Merlin. Kahit na hindi niya siya direktang nakikita, nakakaramdam pa rin si Merlin ng kanyang enerhiya. Biglang huminto si Merlin at napagtanto na si Ethel ay malapit lang. Sinimulan niyang hanapin ang lugar, sinusundan ang enerhiyang nararamdaman niya. Sinusubukan ni Ethel na makaalis ng mabilis hanggat maaari, pero sa huli ay nahabol din siya ni Merlin. Tumakbo siya papunta sa kanya at agad na nagtanong ng direkta. Gusto niyang malaman kung siya ay may kaugnayan sa Lightning Emperor.
Agad na itinanggi ni Eftel na may alam siya tungkol sa Lightning Emperor at tumangging bigyan si Merlin ng anumang dahilan para pagdudahan siya. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, mabilis siyang tumakbo kasama si Anastasia bago pa makapagtanong si Merlin ng iba pa. Pagdating nila sa labas, humarap si Eftel kay Anastasia at tinanong siya kung nakilala ba niya si Merlin. Inamin ni Anastasia na nahihiya siyang sabihin ito, pero hindi pa niya kailanman nakilala si Merlin. Nagulat si Eftel dito, pero ipinaliwanag ni Anastasia na sila ni Merlin ay napakalalayong magkamag-anak lamang. Dahil sa layo ng kanilang koneksyon sa pamilya, hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong magkita. Napagtanto ni Eftel na may katwiran pala ito. Sa wakas, hindi naman gaanong magkamukha sina Anastasia at Merlin, kaya't maiintindihan kung wala talagang ideya si Anastasia kung ano ang hitsura ni Merlin. Pagkalipas ng kaunti, nagtipon-tipon ng mga bagong estudyante para sa kanilang oryentasyon. Sa kaganapang iyon, si Merlin ay iniharap bilang punong guro ng Altina Academy upang magbigay ng talumpati na bumabati sa mga bagong estudyante. Habang natatapos na ni Merlin ang kanyang talumpati, sa wakas ay nauunawaan ni Eftel kung bakit siya narito. Napagtanto niya na hindi siya guro sa akademya, ibig sabihin ay hindi na niya kailangang mag-alala na makikita siya muli sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa sandaling akala ni Eftel na magiging maayos ang lahat, biglang tinawag siya ng dekano sa harap ng lahat at ipinakilala siya bilang isa sa mga espesyal na elite na estudyante ng akademya. Sa sandaling marinig ni Merlin ang pangalan ni Eftel at mapagtanto na ito ang parehong pangalan ng kanyang mga dating guro, agad siyang naging sigurado na ito nga siya. Mabilis na napagtanto ni Eftel na ang kanyang plano na mamuhay ng tahimik ay tuluyan ng naglaho. Mamaya, gaya ng inaasahan, agad na napalibutan ng lahat ng mga babae sa klase si Eftel. Nahihikayat sila sa kanya dahil siya ay isang espesyal na elite na estudyante at iniisip nilang ang kanyang katayuan ay nagiging sobrang astig siya. Pinapanood ni Anastasia ang lahat ng mga batang babae na nakapaligid kay Eftel at nagsisimula siyang makaramdam ng kaunting selos. Gayunpaman, bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang lumapit si Merlin kay Eftel at inilapag ang kanyang score sheet ng pagsusulit sa kanyang mesa. May malinaw na galit na ekspresyon siya sa kanyang mukha. Agad na napansin ng mga babae na may seryosong nangyayari, kaya mabilis silang umalis at binigyan sina Merlin at Eftel ng kaunting pribadong oras para mag-usap. Sinimulan ni Merlin sa pagtatanong kay Eftel kung pamilyar siya sa konsepto ng reinkarnasyon. Agad na nagtataka si Eftel kung nalaman na ni Merlin ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, nagpasya siyang magpanggap na walang alam at nagkunwaring wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Merlin kung bakit siya nagdududa. Batay sa mga sagot na ibinigay ni Eftel sa pagsusulit na nakasulat, napagtanto niya na tama ang kanyang pagkaunawa sa teorya ng mahika. Gayunpaman, mayroong kakaiba sa kaalaman na kanyang ipinakita. Ang teorya ng mahika ni Eftel ay talagang batay sa mga ideyang ginamit mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap unawain ang kanyang mga sagot sa simula. Agad na napagtanto ni Eftel na nagkamali siya ng malubha. Naging pabaya siya at aksidenteng naipakita ang kaalaman na hindi na dapat umiiral sa makabagong panahon. Alam niya na ang maliit na pagkakamaling ito ay maaaring ganap na sirain ang kanyang mga plano at ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya, nagpasya si Eftel na gawing mas kapani-paniwala pa ang kanyang kasinungalingan. Sinabi niya kay Merlin na ang Lightning Emperor ay may lihim na kasintahan at lihim na nagkaanak sila. Personal na sinanay ng Lightning Emperor ang batang ito at tinuruan siya ng lahat ng alam niya tungkol sa mahika. Gayunpaman, ang bata ay itinago mula sa publiko at pinalaki sa isang malalayong nayon upang makapagpakatatag siya ng tahimik na buhay na malayo sa atensyon ng Lightning Emperor. Sinabi ni Eftel na siya ay isang inapo ng lihim na batang iyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Eftel Orkot ang ika-13. Sekreto niyang humihingi ng tawad si Eftel kay Merlin sa kanyang isipan dahil sa pagsisinungaling sa kanya. Pero alam niya na ganito talaga ang mga bagay-bagay sa ngayon kung gusto niyang protektahan ang kanyang pagkatao. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, medyo nalungkot si Merlin na hindi kailanman sinabi ng kanyang guro ang tungkol sa napakahalagang lihim na ito. Hindi siya makapaniwala na ang Lightning Emperor ay may buong lihim na pamilya na wala siyang kaalam-alam. Gayunpaman, ang kanyang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng kasiyahan.
Naging sabik si Merlin na malaman kung isa sa mga inapo ni Eftel ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi niya kay Eftel na malapit nang magsagawa ng mga mock battles ang akademya para sa mga estudyante. Tinanong siya ni Merlin kung handa ba siyang makipaglaban sa kanya. Sa sandaling marinig ito ni Eftel, siya ay agad na nalamig. Alam niya na ang pakikipaglaban kay Merlin ay maaaring maging napakadelikado para sa kanyang mga plano. Kung lalabanan niya siya ng seryoso, may magandang pagkakataon na maipapakita niya kung gaano siya kalakas talaga. Mas lalo lamang siyang mapapansin noon. Ang pinakalohikal na pagpipilian ay tanggihan ang hamon ni Merlin at iwasan ang labanan ng buo. Gayunpaman, sinasabi ng puso ni Eftel na iba ang dapat gawin. Sa kabila ng kaalaman sa panganib, sa huli ay tinanggap ni Eftel ang hamon ni Merlin. Sa kaloob-looban, talagang nasasabik siya sa pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, si Merlin ay naglaan ng huling 400 taon sa pagdevelop ng kanyang mahika at paglakas. Hindi maiwasan ni Eftel na magtaka kung gaano na siya kalakas sa loob ng lahat ng panahong iyon.